Nakakalito minsan itong mga Duterte supporters, hindi mo mawari kung ano paninindigan ng mga ito eh. Sabi nila, daanin natin sa mapayapang kaparaanan, wag nating awayin ng China. Napakalakas na bansa niyan, napakalaking ekonomiya. Pero itong si Senador Robin Padilla mismo ngayon, parang hinihikayat tayong awayin ng China. No, gagamitin niya pa yung mga sitwasyon dito sa Pilipinas at ikukumpara ito sa nangyayari sa West Philippine Sea. O ayon po dito sa balita ng news ngayon, sa Chinese bawal, sa Pilipino pwede. Padilla sa issue ng water cannon. Ibinahagi ni Senator Robin Padilla ang kanyang saloobin hinggil sa pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na ang water cannon ay dapat gamitin lamang para sa pagpatay ng sunog at pagligtas ng buhay at hindi bilang pang-atake sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Sa isang Facebook post na may kalakip na mga larawan ng mga rally na binobomba ng tubig ng fire truck, iginiit ni Padilla na kung ang water cannon ay hindi dapat gamitin laban sa mga dayuhang umano'y nambubuli sa ating karagatan, tila nagiging mali rin ang paggamit nito laban sa mga Pilipinong nagpoprotesta. Bawal pala gamitin sa Chinese na binobomba tayo pero sa Pilipino nagpapahayag lang ng damdamin niyang pwedeng gamitin. Una, ang sinabi ni Tariela na hindi paggamit ng water cannon laban sa China ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng profesionalismo at estratehikong pag-iingat upang hindi lalong pang tumaas ang tensyon sa West Philippine Sea. Ay nako, mapapanak ng teteng ka na lang talaga sa logic nitong si Senator Robin Padilla. Yung mga binobomba ng tubig dito po sa Pilipinas na mga reliyista, mga lumalabag na po ito sa batas. Hindi na makatwiran yung kanilang malayang pamamahayag. Pero para hindi magkaroon ng mas violenteng sitwasyon at hindi na mauwi sa agarang pag-aresto, i-disperse talaga sila. Alam mo ba, Senator Robin Padilla, ang salitang pagbuwag o dispersal, doon ginagamit yan. At hindi layunin yan na patayin o awayin ang mga relihista kung hindi baklasin ang kanilang hanay dahil hindi na sila mapayapa sa kanilang pananalita o pag titipon-tipon. Sila'y lumalabag na sa batas. At makatwiran yan. Dapat alam na alam mo yan bilang isang criminology graduate. Syempre, pagka DDS talaga, kahit senador, nagiging baluktot ang utak, no? Kaya wala na tayong magagawa dyan. Pero salamat sa mga senador na naninindigan kung ano po yung nararapat para po sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Hati kasi ngayon, o may ilang mga senador, siyam yata sila, ang instead na sumuporta sa kapwa natin mga Pilipino sa paglaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea, sila po ngayon yung mga senador na ayaw pumirma doon sa resolusyon na ninanais ng ating mga kapwa ng mga ating mga senador para kondenahin ang ginagawa ng China, partikular yung pahayag ng deputy spokesperson ng Chinese Embassy. Ito yung mga regardless kung ano ngayon yung kanilang paniniwalang politikal at kung ano yung kanilang mga kinakaharap na problema, hindi ko muna titingnan yon. Ang titingnan ko lang yung kanilang focus doon sa pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Ito yung mga senador na kinundena ang ginawa ng Chinese Embassy na pag-criticize sa ating Philippine official, partikular si Commodore J. Tariela. Sa pangunguna ng Senate President Tito Soto, sina Senator Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri, Erwin Tulfo, Riza Ontiveros, Rapi Tulfo, Wing Gatchalian, Loren Legarda, JB Ejercito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Jingo Estrada, Lito Lapid. Sila lamang yung merong tapang para i-criticize ang ginagawa po ng China sa atin diyan po sa West Philippine Sea. Ito naman, yung mga umaaktong parang tuta ng China. Si Cayetano, Pia, Alan, magkapatid. Ronald De La Rosa, Chis Escudero, Bongo, Rodante Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva. Oy, salamat kay Mama Dog. Hindi niya birthday tol.
Salamat Tol Elena Ilarde ha. Ang birthday ni Mama Dog ay July 26 kasabay ni Mami Best Friend. No, dadalhin lang sa vet si Mama Dog kasi merong schedule ng kanyang vaccination at saka nagkakaroon siya ng sakit sa balat, papa-check up. No, salamat. Salamat sa iyong super sticker Tol, super chat. O yan ha, tandaan niyo yung mga senador na yan ha. Ito, yung siyam na senador na tinatawag ng ilang mga kababayan nating Pilipino ngayon na bagong makapili ng bayan. Ha? Oh. At salamat din at may mga naninindigang mga senador katulad ni na binanggit na po natin kanina. O, meron tayong shared post dito. Ito, isa sa mga hinahangaan ko senador regardless kung gusto niya siya o hindi pero ako po yung humahanga sa kanya. Si Senator JB Ercito, pakinggan natin yung kanyang pahayag dito. Ako po ay consistent na bumapatikos din sa China dahil sa kanilang ginagawa sa West Philippine Sea. Hindi po ako sang-ayon at hindi pipigit mata na lamang sa kanilang pangaharas sa ating po mga mangingisda na pinagkakita ng hanapbuhay. Lalong hindi ako sang-ayon sa kanilang pambabastos sa ating mga Coast Guard. Naputulan pa nga ng daliri isa sa ating Navy sa isang insidente. Muli, liliwanagin ko hindi ako galit sa mga Chinese people. Ang galit po ako sa gobyerno ni Xi Jinping na expansionist at pilit na inaagaw ang ating po teritoryo. Hindi masama na Hindi kayang sabihin yan nung siyam na senador na pinakita ko sa inyo kanina. No? Kasi talagang gusto nila lagi piniplis ang China eh. Nagko-koto sila pagdating sa China. katindikan ang ating soberenya, hindi masama na ipaglaban ang ating teritoryo at lalong hindi masama ang itaguyod ang interes ng bayan. Be rest assured that we will always be here and fight for the interest of our country and we will always fight for the sovereignty of our country. Maraming Sana ganon ano ang isipan ng mga senador. Kaso lang, hindi eh. Hindi ganon eh. May siyam na senador na parang takot ngayon na pansinin ang ginawa ng China eh. No? At meron akong gustong i-share po sa inyo na pahayag ni Commodore J. Tariela. Kasi tinanong siya ng isang estudyante. I hope na share ko dito, no? Pasensya na kasi additional topic lang ito, hindi ko na nailagay kaagad. Pero doon kasi napakaganda ng paliwanag ni Commodore J. Tariela eh. At sinasabi niya doon na mga kadahilanan kung bakit natin ipinapagtanggol ang ating karapatan sa West Philippine Sea. No? Puntahan ko na lang mismo yung Facebook page ni J. Tariela. So, baka nakashare dito. Sana makita ko maganda yung ano eh. Ito. Saan ba banda rito yun? Ito ba yun? Kasi tinanong siya nung estudyante, bakit ba natin ipinaglalaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea? Pero hindi ko makita yung particular. Ngayon, ito siguro marahil ang sagot doon sa pag-criticize sa kanya ni Senator Robin Padilla. Iparinig ko po sa inyo ito. Ako si Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Sasagutin ko ngayon ang tanong na bakit nga ba hindi ginagamit ng Philippine Coast Guard ang kanilang water cannon laban sa pambubuli ng China Coast Guard? Padalas nating marinig o mabasa ang tanong na ito sa mga comment section sa social media, lalo na't kung napanood ng ating mga kababayang Pilipino ang pag-water cannon sa barko ng Philippine Coast Guard, ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ang pinaka-reason sa lahat ay laban sa ordinaryong mangingisdang Pilipino. Maraming nagsasabing duwag daw ang Philippine Coast Guard at ang aming presensya at pagpapatrol ay walang kwenta. May mga nagsabi rin kami raw ay pinapabayaan lamang naming magpabuli sa China. Sa totoo lang, hindi natin masisisi ang ating mga kababayang Pilipino sa kanilang pagkagalit at paghahanap ng mas agresibong pagresponde. Oy, maraming salamat George Go Roldan sa inyo pong super sticker. Laban sa pambubuli ng China. Subalit, kailangan din nating maipaliwanag sa ating mga kababayan
na ang kanilang galit na nararamdaman ay doble ng galit na pinagdadaanan ng ating mga tauhan na nasa loob mismo ng ating Philippine Coast Guard vessels. However, they have to exercise restraint and ensure professionalism sa pagtugon sa pambubuli na ito ng China. Hindi ito dala ng karuwagan, subalit ito ay pagpapakita ng kanilang profesionalismo. Makinig ka po, Senator Robin Padilla, ha? Hindi yung puro walang kwentang opinion mo diyan sa iyong Facebook page. At pag-unawa sa kung ano ang mas strategic action against China's bullying behavior. Ang pinakaunang dahilan dito ay dahil nga alam natin na ang China ay humahanap ng paraan para maisisi sa atin ang pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. The moment we use our water cannons, the Chinese Coast Guard may have a justification to increase their aggression to the next level. Maaaring mas mataas na tensyon ang kanilang susunod na gawin at isisi sa atin ang kanilang aggressive response. Pangalawa, sa paggamit ng water cannon ay ano ba ang strategic objective? Bakit natin ito gagamitin? Kung napapaligiran tayo ng 3 hanggang 5 naglalakihang barko ng China, at kung ang paggamit ng water cannon ay magiging dahilan para itaas ng China ang kanilang agresyon, hindi ba't mas logical to evade their bullying and proceed to a safer location? Panghuli at ang pinakamahalaga sa lahat ay dahil kinikilala natin ang tamang paggamit ng water cannon. Ito ay para makapagligtas ng buhay, hindi para manakit ng kapwa-tao at manira ng ibang barko. Ang ating mga water cannons ay nakareserba lamang sa makatao at mapayapang layon, tulad ng pagresponde sa mga sunog sa dagat at iba pang mga insidenteng katulad nito. Oh, di ba? Yan ang mga dahilan, mga tol, kung bakit ang ating Philippine Coast Guard talagang hindi gagamit ng water cannon. Kasi yan ang pinaka-intensyon ng China eh. Gantihan sila ng water cannon para magkaroon sila ng kadahilanan na i-escalate yung paggamit naman nila ng iba pang kaparaanan. At ano sa tingin ninyo mangyayari pagka sinunod si Robin Padilla? Lalaki ang gulo. Nasa atin ngayon ang naratibo eh. Panig sa atin ang naratibo. Kaya nga kinakampihan tayo ng mga like-minded countries eh. Kasi nandyan ang ating karapatan. May sinasandigan tayong batas. Tapos magpapahayag itong si Robin Padilla, gumamit ng water cannon. And worse mga tol, tahimik ang mga to kapag China ang nagsasalita. Buti na lang mayroong mga ilang senador dyan na kahit paano naninindigan. Si Senator Erwin Tulfo at saka si Senator Risa Ontiveros, kanina pinanood ko na sa inyo, si Senator JB Ejercito. Salamat sa kanila, pati yung mga pumirma para kondenahin itong Chinese Embassy. O ngayon, pakinggan natin ang balita tungkol dyan. Isinusulong sa Senado ang isang resolusyon para kondenahin ang umano'y pambabastos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Pero hindi ito sinuportahan ng mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Pinagpas ng mga senador ang tinawag nilang pambabastos at pananakot ng ilang opisyal ng Chinese Embassy sa mga nagtatanggol sa isyu ng West Philippine Sea. Sa kanilang talumpati sa pinakaunang sesyon ng Senado ngayong taon, binanata ni Senador Erwin Tulfo at Risa Hontiveros ang kanilang ipag-yurak ng China sa freedom of speech ng mga Pilipino sa sarili nating bansa. Kasunod na rin ito ng pahayag ng Chinese Embassy laban kay Commodore J. Tariela, ang Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea. Hindi nila pwedeng sabihin kung paano tayo dapat mag-isip at mamuna. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay ang interes ng bayan at teritoryo natin. No embassy gets to decide who among Filipino officials is qualified to speak on Philippine interests. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. O, yan ha.
Pakinggan natin yung buong talumpati na yan ni Senator Erwin Tulfo. Our national dignity. I rise today in defense of dignity. Our national dignity. Spokesperson of the Chinese embassy recently lectured Filipinos, worse, Philippine officials, on the limits of freedom of speech. We are told that criticizing a foreign head of state is completely unacceptable. Well, let me say this then, Mr. President. If you do not like how democracy works in this country, then you are free to leave the Philippines. Get the out. Mr. President, kung hindi nila gusto kung paano gumagana ang demokrasya sa ating bansa, malinaw po ang sagot. Layas. This is our house. Hindi sila ang boss natin at tayo ay mga tau-tauhan lang nila. To the Chinese embassy officials, you do not have the moral authority to lecture Filipinos about freedom of speech. Because freedom of speech does not exist in your country. It is not practiced. It is not protected. It is punished. So do not export censorship to a nation that fought, bled, and died to be free. And another recent statement coming from the Chinese government threatening our officials of, quote, paying the price for making provocations and confusing right from wrong, unquote, pertaining to our claims at the West Philippine Sea. What is truly unacceptable is a foreign government acting as if it can police Filipino speech. Hindi kayang gawin yan at sabihin ng mga DDS senators. Kasi pag DDS senators, alam nyo na, gusto nila laging piniplease ang China. Kaya hindi ako nagkamali sa pagboto kay Senator Erwin Tulfo. Though may mga minsan na hindi ako ma-agree sa kanya, pero isa naman ito sa mga gusto ko. Yung maninindigan para po sa West Philippine Sea. Si Senator Risa Ontiveros nga, dilaw yan eh. Pero pagdating sa West Philippine Sea, sinusuportahan natin yan. No? At kung tayo'y nalilito, si Commodore J. Tariela, nalilito na rin sa mga DDS. No? Pakinggan po ninyo ito. Alam mo sir, minsan confusing ang statement ng mga DDS. Ang sabi nila, ayaw daw nila ng gera. Pero maraming DDS na nagsasabing, ba't hindi nyo bombahin ng tubig? I mean, not just for Senator Robby, no? But even for DDS Vlog. Ngayon na naman, ba't yung naaway ang China? Malaking bansa yan, malaking tulong sa ekonomiya natin. Ngayon na naman, ang linya nila, hindi, tapusin na natin yung economic partnership natin sa China. It's parang parang hindi ko magets kung ano ang paninindigan talaga ng mga DDS vloggers. Alam mo sir, minsan confusing. Hindi na magets nitong si J. Tariela, Commodore J. Tariela, ang paninindigan ninyo, mga DDS. At ito na, hanapin natin yung gusto kong ipakinig sa inyo, mga tol. No? Ito, pakinggan po ninyo ito. The second most favorite line of the Chinese government is that they always say that the Philippines is the one that escalates the tension, the one that provokes the Chinese Coast Guard. Now, for you to understand, Gigil na gigil ang mga DDS kay Commodore J. Tariela kasi talagang ang galing niya magsalita, ang galing niya manghikayat ng mga open-minded, lalong-lalo ng mga kabataan. Partikular sa pakikipaglaban natin dito po sa West Philippine Sea. Kaya ang ginagawa nila, naratibo ngayon ng China, ipapakalat nila. Tapos, ikikriticize nila si J. Tariela to the extent na kung ano-ano pa yung mga sasabihin, kung ano-anong mga ad hominem pa. Si Sasrogando Sasot, kung ano-anong mga masasakit na pananalita ang sinabi niyan kay J. Tariela, sinagot nga siya pero isang beses lang. Amaya,
Basahin ko po sa inyo yung punto na yon. understand how small the Philippine Coast Guard vessel is, alam nyo naman yung Toyota Wigo, right? Imagine, a Toyota Wigo na nakikipagsabayan sa isang 16-wheeler truck. Can you think of somebody who has a rational mind na magdadrive ng Wigo at gigit-gitin ang 16-wheeler truck? Right? But for China, tayo daw, yung Wigo natin, ang nangdidikdik sa 16-wheeler truck nila. Di ba? Nakakainis na nakakatawa. Ang kinabibiliban ko sa kanila, they are really standing up for such statements. Parang it sounds so convincing whenever they release their statements. Pero sa kabilang banda, it defies logic. Huwag na natin balikan si Sastro Gando Sastro, di ko makita. Saka para sa akin, irrelevant na rin yun. Bakit ko ba nabanggit pa? No? Ngayon, mga tol, ang pinakapunto natin dito sa ating pinag-uusapan, dapat bilang Pilipino, naninindigan tayo na ipagtanggol lang sa atin. Ang West Philippine Sea ay sa atin. Ang katwiran ng mga DDS, kailan niya nakapunta sa mapa? Alam niyo, hindi na usapin ito kung kailan napunta sa mapa. Ang usapin dito, kung sino ang may karapatan sa West Philippine Sea. At malinaw, itinadhana na yan ng batas eh. Noong 2016, nanalo nga tayo sa arbitration ruling, di ba? Pero ano ang naratibo nila? Huwag paniwalaan. Patuloy lamang na i-appease, patuloy lamang na i-please itong China, at kung siguro, pwede, gawing probinsya ang Pilipinas eh. Ganun na ang isipan nitong mga nasa panig ng mga sumusuporta sa naratibo ng China, partikular ang mga DDS eh. Iyan ang hindi nyo maikakaila rito, mga Duterte supporters. Na kahit anong sabihin ninyo, kapag ang pinag-uusapan ay West Philippine Sea, ang naratibo ninyo hindi para sa Pilipinas, kung hindi pabor para sa mga Pilipino. Ano? Ay pabor para sa mga Chinese o China. At dito lahat nagsimula yan. Ito kasi, kaya naging mainit sila kay Commodore J. Tariela. Nagpalabas ng statement itong Chinese Embassy Manila, at basahin ko. Statement of the Chinese Embassy in the Philippines on a Philippine Coast Guard spokesperson attacks and smears against Chinese leader. Recently, J. Tariela, the so-called Philippine Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, publicly posted images on social media attacking and smearing Chinese leaders. This constitutes a serious violation of China's political dignity and a blatant political provocation, which has crossed the red line. China expresses strong indignation and strongly deplores this, and has lodged solemn representations with the Malacanang Palace, the Department of Foreign Affairs, and the Philippine Coast Guard. In recent years, Tariela has persistently hyped up maritime issues. Aba, sila pa may ganang magsalita ng ganito ah. Compounded right and wrong, misrepresented facts, kakaiba, incited confrontation, misled public opinion, undermine China's national interest and dignity. Ay, lahat ng mga nababasa ko dito, mga tol, balik dapat sa China. Kung sino man yung mga nagmi-misrepresent ng facts, China yon. Kung sino man yung nag-i-incite ng confrontation, China yon. Kung sino man yung nag-high up ng maritime issues, China yon. Kung sino man yung nagko-compound ng right and wrong, China yon. Kung sino man yung nag-i-impact ng mutual trust and cooperation sa pagitan ng China and Philippines, China yon. Hindi po si Commodore J. Tariela. O, sagutin natin, basahin natin ang kasagutan ni Commodore J. Tariela. Pero para mas maunawaan po nating lahat, ipatagalog na natin kay ChatGPT, no? O, translate in Tagalog. Yan, pa-translate natin in Tagalog. Yung sagot ni Commodore J. Tariela sa post na yon ng China. Sabi,
ni Commodore J. Tariela, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard for the West Philippine Sea, ang pahayag ng Embahada ng China na humihingi ng paglilinaw mula sa pamahalaan ng Pilipinas kung ang aking mga sinabi ay kumakatawan sa opisyal na pulisiya ng gobyerno at kung bakit ako umano ay hindi pa napapanagot ay hindi lamang malinaw na paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations, kundi isa ring tangkang ilihis ang usapan mula sa pangunahing issue. Ang paulit-ulit, agresibo at iligal na mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Malinaw na itinatadhana ng Artikulo 4.1.1 ng Vienna Convention na ang mga diplomatikong misyon ay hindi dapat makialam sa panloob na usapin ng bansang pinagtatalagahan. Sa pagpupumilit ng Embahada ng China sa ating sariling pamahalaan kaugnay ng aking personal at profesional na mga pahayag bilang tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, malinaw itong pumapasok sa mismong uri ng panghihimasok na ipinagbabawal sa kanila. Hindi ito lehitimong diplomasya. Isa itong pagtatangkang manakot at supilin ang makatotohanang pag-uulat hinggil sa soberanya ng Pilipinas. Bukod dito, ang panawagan ng Embahada na ang panig ng Pilipinas ay magbigay ng paglilinaw at pagliwanag ay dapat ibaling sa kung saan ito tunay na nararapat. Ang Pilipinas, gayon din ang pandaigdigang komunidad, ay may karapatang humingi ng malinaw na paliwanag mula sa China hinggil sa mga dokumentadong insidente na paulit-ulit naming inuulat, kabilang ang mga mapanganib na maniobra, sinadyang pagbangga at paggamit ng water cannon ng mga barkong Chino laban sa mga sasakyang dagat ng PCG at BIPAR. Iligal na pagharang at panliligalig sa mga mangingisdang Pilipino sa loob ng sarili nating exclusive economic zone. Ang pagdeploy ng daang-daang barko ng Chinese Maritime Militia at ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla na tahasang lumalabag sa 2016 Arbitral Award na nahayagang nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China. Hindi ito mga paninira o paninirang puri. Ang mga ito ay mga makatotohanang salaysay na sinusuportahan ng mga video, litrato, opisyal na ulat ng Philippine Coast Guard at mga obserbasyon ng ikatlong panig, kabilang ang satellite imagery at mga pahayag ng ibang mga bansa. Bilang tagapagsalita para sa West Philippine Sea, tungkulin kong malinaw at tapat na iparating ang mga katotohanan ito sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo. Alinsunod sa pangako ng ating pamahalaan sa rules-based order at pandaigdigang batas. Kung tinututulan ng Embahada ng China ang mga larawan o pahayag na naglalantad ng mga paglabag na ito, maging sa pamamagitan ng lehitimong pampublikong diskurso o kahit satira, lalo lamang nitong ipinapakita ang kanilang pagkailang sa katotohanan na bubunyag. Walang obligasyon ang pamahalaan ng Pilipinas na disiplinahin ako dahil sa tumpak na pag-uulat ng mga paglabag na nagaganap sa loob ng katubigang Pilipino. Sa kabaligtaran, may buong katapatan at pananagutan ng Pilipinas na ipaliwanag at ipagtanggol ang makatotohanang batayan ng mga insidenteng ito, sapagkat malinaw nitong ipinapakita ang pagwawalang bahala ng China sa UNCLOS sa 2016 arbitral ruling at sa mapayapang pakikipamuhay ng mga bansa. Binabanggit ng China ang pagpili ng kapayapaan kaysa tunggalian at dialogo kaysa komprontasyon. Ang tunay na dialogo ay nagsisimula sa pananagutan sa sariling mga aksyon, paggalang sa soberanya at pagtigil sa panghihimasok sa usapin ng ibang bansa. Naninindigan ang sambayanang Pilipino, patuloy naming idodokumento, iuulat at igigiit ang aming soberanya, mga karapatang pandagat at jurisdiksyon sa West Philippine Sea, mapayapa, batay sa katotohanan at walang takot. O yan po ang naging pahayag in response ni Commodore J. Tariela sa post na ito ng Chinese Embassy, Manila. At tayo'y nagpapasalamat sa lahat ng mga senador na sumuporta kay Commodore J. Tariela at kinokondena natin ang mga senador na mistulang tuta ng China na instead na ipagtanggol ang kapwa po natin Pilipino na nagtatanggol para sa ating soberanya,
yun pa sila ngayon ay mistulang kumakampi sa China. Sino-sino ang mga tinatawag ng netizen na mga makabagong makapili ng bayan? Babanggitin ko pong muli ang kanilang mga pangalan. Ayon sa netizen, sila ang mga bagong makapili ng bayan na humahawak ng isang sensitibong posisyon sa gobyerno bilang senador. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, Chis Escudero, Bongo, Rodante Marculeta, Amy Marcos, Robin Padilla, at Joel Villanueva. Kayo na ang bahalang humusga sa kanila, mga tol. Sa mga darating na panahon, lalong-lalo sa halalan. O hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at sa ating programa. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share, at isubscribe ang ating mga channels dito po sa YouTube, at i-follow po ang ating mga pages sa Facebook. Mapapanood nyo din po si Top 1, yung mga replays sa TikTok account po natin. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Shoutout po sa inyong lahat, mga tol. Bye for now.